ng Tags Manwa, ang inyong bagong kakwentuhan. Nag-alok ang katulong na samahan siya upang personal niyang mapatunayan ang kanyang mga salita. Pagdating sa training ground, nakita ni Sabo Song kung gaano kaina si Haek Reong Yun sa paggamit ng busog. Talagang kakila-kilabot ang kanyang teknik. Kalmadong inamin ng bayani ang kanyang kawalan ng karanasan. Ipinaliwanag niya na nagpasya siyang magsimulang magsanay ng mag-isa ngunit walang nangyayaring pag-unlad at humingi ng kahit man lang pangunahing payo mula kay Sabo Song. Sa reaksyon ni Sabo Song, napagtanto ng bayani na mali pati ang kanyang tindig. Gayunpaman, kalmadong napansin ng mentor na ang tindig ay angkop para sa pangangaso, bagaman naiiba ito sa class eco. Ngumiti lamang ang bayani, napagtanto kung anong kaalaman ang mayroon ng demonic archer at ipinaliwanag na natutunan lamang niya ang tindig na ito sa archery sa panahon ng Divine Hunter. Nagtaka si Sabo Song kung bakit sinimulan siyang tawaging demonic archer ng bayani, ngunit sa halip na magpaliwanag, iniabot lamang niya ang busog kay Sabo Song mismo at hiniling sa kanya na turuan siyang bumaril ng tama. Pagkatapos niyang tumindig at iputok ang unang arrow, agad itong tumama sa target. Ang bayani, na hindi itinago ang kanyang paghanga, ay nagsimulang humanga sa gayong kasanayan. Ngumiti lamang si Sabo Song at ipinaliwanag na ang pangangaso at pag-atake sa isang tao ay magkaiba, kaya kung magsanay ang bayani, makakabuti rin siyang bumaril tulad niya. Humanga si Haek Reong Yun at hiniling kay Sabo Song na simulan siyang turuan. Ngunit tumanggi siya dahil mayroon siyang joint training session kasama ang Divine Wolf Group sa hapon, kaya nagpasya siyang magsimulang magsanay pagkatapos ng kanyang pagsasanay. Ipinaliwanag ng bayani na hindi na kailangan ito at maaari silang magsimulang magsanay ngayon dahil hindi na siya kailangang pumunta sa joint training kasama sila. Nang hindi maintindihan ni Sabo Song ang nangyayari, pinaalalahanan siya ng bayani na pumirma siya ng kontrata sa kanya, na nagsasaad na aalis siya sa Divine Wolf Group at sasali sa unit na lilikhe ni Haek Reong Yun. Natakot na naalala ni Sabo Song kung paano niya talaga pinirmahan ang gayong kontrata sa ilalim ng mapanuring tingin ni Haek Reong Yun at Xing Wanhu, na nakilahok din sa planong ito. Pagkatapos ng mga salitang ito, kalmadong ibinigay lamang ng bayani sa lalaki ang kanyang bahagi ng kontrata, ngunit nang mabasa ni Sabo Song ang kontrata, nasa sabik niyang tinanong ang bayani kung magiging problema na binigyan siya nito ng labis na paunang bayad at malaking sweldo. Ayon sa kontrata, ang kanyang panimulang sweldo ay 10 beses ang kanyang natatanggap sa Divine Wolf. Kalmadong ipinaliwanag ng bayani na halos hindi niya kailangang ipaliwanag ang gayong mga simpleng bagay sa kanya. Ang pinakatalentadong tao ay dapat tumanggap ng naaangkop na kabayaran para sa kanilang mga serbisyo. Bilang karagdagan, ang kontrata ay nagbigay ng maraming iba pang mga benepisyo sa lipunan, na pinayuhan ni Haek Reong Yun si Sabo na pag-aralan at ipinaliwanag na may ngiti na nag-utos na siya ng mga kahon ng ginto na ihatid sa kanyang bahay. Nagpaalam sa lalaki, ipinaliwanag ng bayani na talagang may mataas siyang pag-asa sa kanya at iminungkahi na magpatuloy silang magtulungan sa ngalan ng hinaharap na Divine Cult. Naunawaan mismo ng bayani na ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Matapos ang lahat, nagawa niyang makuha ang pinakamahusay na mamamana sa kwento, natatawaging Demonic Archer, at naging disipulo ng Demonic Archer, ang isa na maaaring maging kaliwang kamay ng pangalawang batang master, na nakipagtulungan sa Demonic Tactician upang magdulot ng maraming problema sa pangunahing karakter. Ngunit bago pinatay ng pangunahing karakter si Haek Reong Yun sa orihinal na nobela, wala silang kontak, ngunit hindi man lang maisip ni Lee Suan na labis na nagdusa si Sabo Song sa paniniil ng ika-4 na master, lalo na kung isa sa alang-alang na sa orihinal na kwento, hindi niya ito inilarawan. Lahat ay gumana ng mag-isa. Humihinga ng kalmado, na pagtanto ng bayani na ayon sa balangkas ng nobela, matapos maging kahalili ang pangalawang batang master ng demonic cult, tataasan niya ang kanyang sariling kapangyarihan. Lilikha rin siya ng isang archer unit na tinatawag na Demonic Archer Unit upang mas mahusay na maghanda para sa digmaan laban sa Mom Alliance. Sa bagong dibisyon, si Sabo Song ang naging pinuno. Dahil sa kawalan ng kapangyarihan at impluwensya ng bayani,
ang kanyang pangkat ng mga mamamana ay halos hindi maitugma ang lakas ng dibisyon ng pangalawang batang master. Biglang napagtanto ng bayani na hindi sapat ang mga mamamana lamang. Kailangan niyang lumikha ng isang universal na elite unit na may kakayahang magsagawa ng anumang gawain at labanan ang anumang banta. Nagmumuni-muni sa organisasyon ng isang espesyal na unit, hinahanap ng bayani ang pinakamainam na solusyon. Sa sandaling ito, sumali sina Xing Wanhu at Sabo Song sa kanya sa tamang oras. Nagtanong ang bayani tungkol sa pag-unlad sa itinalagang gawain. Inihanda na ni Sabo ang kumpletong listahan ng lahat ng mga talentadong mamamana na kilala niya na maaaring ma-recruit. Matapos magpasalamat sa kanya, nagtanong ang bayani tungkol sa pagbuo ng Special Forces mula kay Xing Wanhu. Iniulat niya ang mga kahirapan na nauugnay sa kawalan ng commander para sa grupong militar. Kung pinag-uusapan natin ang personal na unit ni Heek Reong Yun, mas madali ang gawain. Gayunpaman, sa Divine Cult, mayroong mahigpit na mga kinakailangan na dapat sundin upang makakuha ng mga benepisyo mula sa kulto. Kinakailangan ng opisyal na pagkilala, pagpopondo, pag-access sa mga training field, at supply ng mga armas. Wala silang sapat na pondo para sa lahat ng ito. Nagmungkahi si Xing Wanhu ng alternatibong solusyon, ang pagsipsip ng isa sa mga umiiral na grupo. Maraming maliliit at malalaking dibisyon ang Divine Cult of the Sun and Moon. Naging interesado ang bayani sa ideyang ito at nagtanong kung mayroong mga angkop na kandidato para sa pag-takeover sa mga umiiral na grupo. Inaasahan niyang mahanap ang pinakamahusay na opsyon. Nagulat si Xing Wanhu na hindi naalala ng bayani ang halata. Ang Four Heavens Gang, isa sa mga tagapagtatag nito ay si Heek Reong Yun mismo. Tila ito ang perpektong solusyon. Nagulat ang bayani sa katotohanan na ang Four Heavens Gang ay may opisyal na katayuan sa kulto. Hindi niya inaasahan ang gayong pagkilala mula sa organisasyon. Naalala ni Xing Wanhu na nakatanggap ang grupo ng mga subsidyo mula sa sekta, bagaman ang mga pangunahing gastos ay binayaran ni Heek Reong Yun. Ang aktwal na pamamahala ay isinagawa ni Mok Danpong. Dahil naging interesado sa pamumuno ng gang, nalaman ng bayani na si Mok Danpong ay hindi itinuturing na tunay na pinuno dahil sa kawalan ng kakayahan. Malamang na umarkila siya ng mga may karanasang tagapamahala. Napagtanto ang pagiging komplikado ng sitwasyon, gayunpaman, nagpasya ang bayani na makipagkita kay Mok Danpong. Determinado siyang talakayin ang paglipat ng kontrol ng grupo ng personal. Nag-alala si Xing Wanhu sa intensyon na ito. Nagduda siya na ang isang simpleng kahilingan ay makakumbinsi kay Mok Danpong na ibigay ang kontrol ng grupo. Ang taong ito ay hindi hilig na magbigay ng mga konsesyon. Ginagamit ni Mok Danpong ang pangalan ni Heek Reong Yun upang makakuha ng pera para sa libangan at alak. Malinaw na hindi niya gugustuhin kusang loob na isuko ang gayong walang pakialam na buhay. Kalmadong sumagot ang bayani na kung tatanggi si Mok Danpong na kumilos sa mabuting paraan, gagamit sila ng puwersa. Wala silang oras para sa mahabang negosasyon. Nag-alala si Xing Wanhu at nagmungkahi na unang mang-alap ng impormasyon tungkol kay Mok Danpong at magayos ng isang pagpupulong pagkatapos ng maingat na paghahanda. Gusto niyang iwasan ang hidwaan. Tinanggihan ng bayani ang alok ng paghahanda at nagpas siyang kumilos agad. Hiniling niya kina Xing Wanhu at Sabo Song na sumunod sa kanya ng walang pag-aaksaya ng oras. Pagdating sa kanyang patutunguhan sakay ng kabayo, nagpahayag ng pag-aalala si Xing Wanhu. Naniniwala siya na humihingi sila ng problema, alam ang hindi nagpapatalo na kalikasan ni Mok Danpong. Naunawaan ng bayani ang pahiwatig ni Xing Wanhu na ang mga simpleng kahilingan at pagiging magalang ay hindi gagana kay Mok Danpong. Kailangan ng ibang diskarte sa paglutas ng problema. Kinilala niya ang pangangailangan para sa mabilis na pagkilos upang makontrol ang Four Heavens Gang. Ang pagkaantala ay maaaring seryosong magpahirap sa pagkamit ng kanilang mga layunin. Sa pasukan sa bahay ni Mok Danpong, sinalubong sila ng isang masungit na matandang lalaki na handang itaboy ang mga hindi inanyayahang bisita. Nang makita ang ikaapat na batang master, bigla niyang binago ang kanyang ugali. Magalang na binati ng matandang lalaki ang bayani. Humingi siya ng paumanhin sa malakas na katok sa pinto,
Ipinapaliwanag na nagmamadali siya, at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Mok Danpong. Sinabi ng matandang lalaki na naglulunch si Mok Danpong ngayon at nag-alok na magbigay ng mensahe. Tumanggi ang bayani na may ngiti, nagpas siyang makipag-usap sa kanya ng personal. Nang sumugod ang bayani sa silid, si Mok Danpong, na seryosong galit sa biglaang intervention, ay nagsimulang maghagis ng alak at nagpahayag na nagbabala na siya na ipinagbabawal ang pagpasok hanggang sa matapos niya ang kanyang pagkain. Ngunit nang makita niya na si Haek Reong yun mismo ang nasa harap niya, kumalma siya. Bukod dito, nakakagulat na dumating din si Shing Wanho kasama si Haek Reong yun. Itinuring niya itong malaking pagkakataon, ngunit bigla niyang napansin si Sabo Song na nasa malapit din, at nagtaka siya kung kailan nagsimulang makisalamuha si Haek Reong yun sa gayong mga talunan. Ang bayani, na kalmadong nakatingin lamang sa lalaki, ay napagtanto na si Mok Danpong ay mas mukhang bandido kaysa sa inaasahan niya, kaya kalmado siyang bumagsak sa mesa at ipinaliwanag na sa kabila ng katotohanan na itinuturing ni Mok Danpong si Sabo Song na talunan, siya pa rin ang kanyang kanang kamay, kaya tiyak na ipinagbabawal kay Mok Danpong na tawagin siya ng ganoon. Sa sandaling iyon, pagkatapos uminom ng alak, bumulwak si Mok Danpong ng malakas sa kanyang mukha, na nagpapakita ng sorpresa at kawalang galang, at hindi maintindihan ng bayani kung bakit pinili ni Haek Reong yun ang gayong baboy na ang hininga ay amoy nabubulok na bangkay bilang malapit na kaibigan. Matapos magsindi ng sigarilyo, napagtanto ni Mok Danpong na malinaw na may mali kay Haek Reong yun at tila ang pagbabalik mula sa mga patay ay lubos na samaire sa kanya, ngunit gusto niyang malaman kung bakit niya dinala ang kanyang puwet dito at napunta sa nasasakupan ng Four Heavens Gang. Kalmadong ngumiti ang bayani at ipinaliwanag na pumunta siya rito upang ibalik ang orihinal na pag-aari niya, ibig sabihin ng Four Heavens Gang. Seryosong nakatingin sa kanyang dating kaibigan, iniutos ng bayani na ibalik sa kanya ang gang. Ngunit ito ay seryosong nagpagalit kay Mok Danpong, na hindi maintindihan kung bakit biglang nagbago ng gusto si Haek Reong yun. Sasali ba talaga siya sa kompetisyon ng mga kahalili? Kalmadong tumayo lamang ang bayani at ipinaliwanag na ang Four Heavens Gang ay magiging isang opisyal na unit militar at sasali sa Eastern Star Palace. Seryosong nagpagalit ito kay Mok Danpong, na nag-utos kay Haek Reong yun na kumalma dahil sa lahat ng oras na ito ay ipinapaalala niya sa kanya na hindi niya kailanman mababawi ang kanyang gang dahil siya ay basura lamang na walang profesionalismo. Kalmadong may ngiti na hiniling ng bayani kay Mok Danpong na itigil ang pagsasalita ng gayong kalokohan. Ang kailangan lang niyang marinig mula sa kanya ay ilang salita tulad ng, "Sumasang-ayon ako sa iyong mga termino." Seryosong galit, sinubukan pa ni Mok Danpong na atakehin ang bayani, ngunit kalmado niyang itinaboy ang atake na ito gamit ang isang naninigarilyong tubo at hiniling kay Mok Danpong na tumigil at humingi ng paumanhin sa oras, kung gayon tiyak niyang patatawarin ang lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit hindi naniwala si Mok Danpong sa kanyang mga banta at sinubukan pa ring umatake gamit ang kanyang mga kamay, ngunit madaling itinaboy ng bayani ang gayong atake. Galit na nakatingin kay Mok Danpong, hindi maintindihan kung bakit napakahirap para sa kanya na sabihin ang gayong mga salita, nagbigay siya ng suntok sa lalaki. Galit siyang sumigaw, hindi maintindihan kung paano naglakas loob ang bayani na kumilos ng ganoon, ngunit sa halip na sumagot, nakatanggap siya ng isa pang suntok. Kalmadong pinanood ang lahat ng ito ni Shing Wanho at Sabo Song, at sa ilang punto, ang lubos na bagbog na si Mok Danpong ay walang ibang pagpipilian kundi aminin ang kanyang pagsuko at hilingin sa bayani na tumigil, pagkatapos nito ay matapat niyang inamin na hindi siya ang pinuno. Ang pinuno sa lahat ng oras ay ang ibang lalaki, si Kang Deshek. Hindi nagtagal, nagpa siya ang bayani na umalis, ngunit sa wakas ay nagpa siya siyang tanungin si Shing Wanho tungkol kay Kang Deshek. Alam niya nang sigurado na siya ay miyembro ng Fallen Shadow, isang pangkat ng mga asasin, at tama siya. Bukod dito, si Kang Deshek ay isang mataas na ranggong master. Ipinaliwanag ni Shing Wanho na may masama siyang reputasyon, kaya nagtrabaho siya para kay Mok Danpong sa ilalim ng kanyang pangalan sa likod ng mga eksena. Ang bayani, na nag-iisip na nakatingin sa malayo, ay napagtanto na tiyak na nakakahiya para sa gayong tao na maging pinuno ng gayong kasuklam-suklam na pangkat.
Malamang na pag-aaksaya lamang ito ng oras. Ngumiti lamang si Sabusong sa mga salitang ito at nagpas siyang tanungin ang bayani kung kailan sila pupunta kay Kang Deshik, hinihinalang walang mas magandang oras kaysa ngayon. Ngunit may ibang opinyon ang bayani. Nagpasya siyang pumunta roon mamaya dahil medyo nagugutom siya, kaya nagpasya siyang ipagpaliban ang bagay na ito hanggang mamaya. Sa katunayan, ang dahilan ay kahit nang humarap siya kay Mok Danpong, talagang kinakabahan siya. Kaya pagkatapos nito, malamang na hindi niya kayang pumunta agad sa mas nakakatakot na lobo. Bukod dito, naunawaan niya na protektado siya ng teknik ng scaled armor, kung hindi, matagal na siyang nawalan ng kahit man lang daliri. Kahit na ginagamit ang Art of the Nine Divine Moons sa laban kay Mok Danpong, hindi nagdulot ang bayani ng pinakamalubhang pinsala. Sinusuri ang sitwasyon, napagtanto niya ang kawalan ng perpekto ng mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Heak Rayong yun. Mabigat ang puso ni Lee Suan nang napagtanto niya ang pangangailangang maging mas malakas upang mabuhay sa mundong ito. Gayunpaman, ang pag-unawang ito ay nagdala sa kanya ng pansamantalang kapayapaan. Kinabukasan, dumating si Mok Danpong sa bahay ng bayani kasama ang isang grupo ng mga tao. Naghangad siya ng paghihiganti para sa sorpresang atake at hindi inaasahang mga suntok na natanggap noong nakaraang araw. Nanunuya ang tingin ng bayani sa nagtipong karamihan. Nagulat siya sa kawalang ingat ni Mok Danpong na dinala pa si Kang Deshik mismo para litisin. Pagbaba ng bayani, nakita niya sina Kang Deshik at Mok Danpong na nag-uusap. Pinag-usapan nila ang posibleng mga kahihinatnan ng sitwasyon, na nakadepende sa reaksyon ng kaaway. Naghahanda para sa laban, itinali ng bayani ang kanyang buhok. Ang mga pahayag ni Mok Danpong tungkol sa isang masamang atake ay nagpapakita ng kanyang kawalan ng karanasan, ngunit sumang-ayon pa rin ang bayani sa laban. Galit na sumigaw si Mok Danpong, hinihimok si Kang Deshik na huwag makinig sa daldal ng kanyang kalaban at harapin siya ng mabilis. Ang kanyang galit at kawalan ng pasensya ay halata sa lahat ng naruroon. Agad na kumuha si Kang Deshik ng posisyon sa pakikipaglaban, naghahanda upang ipakita ang pinakamataas na kasanayan ng demonic sect. Ipinakita ng kanyang mga galaw ang isang seryosong kalooban para sa laban. Walang takot na inanyayahan ng bayani ang kaaway na umatake muna. Nagulat siya na ang isang may karanasang master ay nagpadala sa mga provokasyon ng isang lalaki na malinaw na mas mahina kaysa sa kanyang sarili. Nag-aalalang sinusuri ang kaaway, nagtanong ang bayani tungkol sa kanyang sandata. Ipinaliwanag ni Kang Deshik na hindi siya maaaring gumamit ng sandata nang hindi nanganganib na mapinsala si Heak Rayong yun. Napagtanto ang kayabangan ng kaaway, ngumiti ang bayani ng may pagmamalaki at ipinahayag ang kanyang kahandaang lumaban ng walang sandata. Nagulat ang kanyang kumpiyansa sa mga naruroon. Nagbabala si Kang Deshik na ayon sa mga patakaran, ang isang mahina na tao ay maaaring gumamit ng sandata laban sa isang malakas na kalaban. Pinayuhan niya ang bayani na huwag pahirapan ang kanyang sitwasyon. Tinanggihan ng bayani ang sandata, ipinapaliwanag na itinuturing niyang mali ang paggamit ng espada laban sa isang walang sandata na kalaban. Ang kanyang desisyon ay matatag at pinal. May ngiti, napansin ni Kang Deshik kung gaano katagal mula nang makita niya ang bayani. Nanunuya niyang napansin na ang tanging kapansin-pansing pag-unlad ay sa pagiging matatas sa pagsasalita. Kalmado niyang inamin na mas mababa siya sa ilang master, ngunit inanyayahan pa rin ang bayani na magbigay ng unang suntok. Ang panukalang ito ay isang pagpapakita ng tiwala sa sarili. Naunawaan ng bayani ang pangangailangang samantalahin ang sandali ng haminang pagbabantay ng kaaway. Pinipiga ang lahat ng kanyang mga kalamnan, sumugod siya pasulong, nagbabalak na tapusin ang laban sa isang suntok. Nang dumulas ang bayani patungo sa kanyang kalaban, nagulat si Kang Deshik nang mapansin na tila nawala siya sa hangin. Ang kanyang pagkawala ay tila hindi kapani-paniwala. Kinilala niya ang madilim na teknik ng Shadow Gang at ang Ghost Walk, ngunit nagulat si Kang Deshik na hindi maintindihan kung paano nalaman ng ika-4 na batang master ang mga teknik ng Assassination Squad. Habang sinusubukang tuklasin ang kaaway, huli na si Kang Deshik sa pagtugon.
Lumapit ang bayani at ginamit ang ikatlong teknik ng Dark Buddha Palm Strike. Ang mga saksi ng laban ay natigilan sa pagkabigla ng bumagsak si Kang Deshik sa lupa matapos ang isang nakapipinsalang suntok. Hindi man lang niya maiangat ang kanyang ulo mula sa pinsalang natanggap niya. Ang natakot na si Mok Danpong, na nakatingin dito, ay hindi maintindihan kung paano nangyari ang gayong bagay. Ngunit sa sandaling iyon, tinatawag na siya ni Heyak Rayong yun gamit ang isang senadoryas. Wala siyang pagpipilian. Lumapit siya at binati ang kanyang master. Nagpa siya ang bayani na maawa sa lalaki, dahil tinawag niya ang kanyang sarili na pinuno ng gang, upang hindi na niya kailangang pumunta sa kanya. Sa kasong ito, itinuturing ito ng bayani na isang uri ng pagnanais na sumali sa kanyang bagong unit. Sinubukan ni Mok Danpong na makipagtalo, ngunit ang bayani, na niyakap ang kanyang dating kakilala, ay ipinaliwanag na handa siyang malugod siyang tanggapin tulad ng sinumang miyembro ng Four Heavens Gang. Walang pagpipilian si Mok Danpong, kaya sumang-ayon siyang manatiling miyembro ng gang. Sa sandaling ito, malakas na sumigaw ang bayani, na umaakit sa atensyon ng lahat upang gumawa ng isang mahalagang anunsyo. Sa wakas, ibinaling din ng lahat ang kanilang atensyon kay Sabu Song, na nakatayo hindi kalayuan kay Heyak Rayong yun. Nang ipahayag ng bayani na mula ngayon, magsisimulang magsanay ng husto ang lahat at walang tanong na susundin ang mga utos ni Sabu Song, pagkatapos ng mga salitang ito, naging mas seryoso at mas nagbabanta siya habang ipinapaliwanag niya sa lahat na mula ngayon, magiging parang mga bagong tao sila. Talagang natakot ito sa mga mandirigma, at ang bayani, na napagtanto kung anong mga panahon ang naghihintay sa mga sundalo, ay hiniling sa kanila ang swerte sa kanilang pagdurusa. Sa wakas, sa pagtatapos ng araw na ito, nagpa siya ang bayani na pumunta sa kanyang silid upang humiga ng ilang sandali at magpahinga lamang. Matapat niyang inamin sa kanyang sarili na inakala niyang mamamatay siya sa laban kay Kang Deshik, dahil lubos niyang naunawaan kung gaano siya kalakas kaysa sa kanya. Ngunit hindi rin siya makapaniwala na ang kanyang combo ng Dark Buddha Palm Slash at 9 Divine Moon Art ay gagana kaagad pagkatapos gamitin ang Ghost Walk. Ito ay hindi kapani-paniwalang swerte. Bumangon ng kinakabahan mula sa kanyang kama, naalala ng bayani ang pangunahing problema, na magagamit lamang niya ang lahat ng ito kapag nagpahinga ang bantay ng kanyang kalaban. Malamang na hindi niya magagamit ang gayong mga teknik laban sa sinumang master. Lubos siyang nabalisa dito, ngunit nagpa siyang isantabi muna ang tanong na ito dahil unti-unti niyang mapapabuti ang kanyang mga kasanayan. Lumipas ang ilang linggo na ganito. Nagpatuloy ang pagsasanay ng mga mandirigma sa ilalim ng mahigpit na pamumuno ni Sabu Song. Lahat sila ay tumatakbo at talagang pagod na pagod. Sa lahat ng mga estudyante sa pisikal na pagsasanay, naroon din si Mok Danpong, na labis na pagod at hindi maintindihan kung bakit siya sumang-ayon na lumahok sa gayong kaganapan. Nang makita ang mga mandirigma na dahan daw ang tumatakbo, nagalit si Sabu Song, hindi maintindihan kung talagang tumanggi silang dagdagan ang kanilang bilis. Pinanood ni Xing Wanho ang lahat ng ito na may mapanlin lang ng ngiti. Natuwa ang lalaki na araw-araw ay nagiging mas maaasahan si Sabu Song, na hindi nakakagulat dahil naging deputy leader siya ng unit. Sa sandaling iyon, lumitaw ang pinuno mismo at hiniling sa kanyang vice leader na si Sabu Song na huwag bigyan ng mga mandirigma ng kahit isang sandali ng pahinga. Sumang-ayon siya na may ngiti, pagkatapos nito ay nasaksihan ng lahat kung paano siya galit na nagsimulang itulak ang mga trainee. Nang tingnan siya, napagtanto ng bayani na ang pamamahala sa unit ay hindi kasing dali ng tila sa unang tingin. Ngunit biglang napagtanto ng bayani na dahil siya na ngayon ang pinuno ng Four Heavens Gang, kailangan niyang pumili ng bagong pangalan para sa gang at iminungkahi ang pangalang Black Lion Gang. Ngunit tila kakaiba ang pangalang ito kay Xing Wanho dahil hindi niya maintindihan kung ano ang kahulugan nito. Ipinaliwanag lamang ng bayani na may ngiti na ito ay dahil sa kanilang pangarap na gawing mas maganda ang kinabukasan ng Divine Cult. Pagkatapos nito ay binuksan din niya ang isang pakete kung saan makikita ang bagong simbolo ng kanilang gang. Ito mismo ang silhweta ng isang itim na leon. Nagdulot ito ng sorpresa at paghanga ni Xing Wanho. Natuwa ang bayani sa reaksyon na ito,
bagaman nahihiya niyang inamin na ninakaw niya talaga ang logo mula sa kanyang totoong buhay, ngunit natuwa siya na nagustuhan ni Xing Wanho ang logo na ito. Bilang karagdagan sa mga bagay na ito, mayroon silang mas mahahalagang bagay dahil alam na alam ng bayani kung gaano sila kaina. Sumang-ayon si Xing Wanho dito dahil nakapagdala lamang siya ng 30 mamamana, ngunit upang maituring na isang ganap na unit, kailangan nilang magkaroon ng hindi bababa sa 100 miyembro, na isang imposible na gawain. Ngunit biglang naalala ng bayani na ang seremonya ng paglabas ng Demonic Pavilion ay dapat mangyari sa lalong madaling panahon. Inakala ni Xing Wanho na malamang na walang sasali sa kanila, ngunit kalmadong ibinigay lamang ng bayani kay Xing Wanho ang isang notebook na may kanyang mga tala at ipinaliwanag na mayroon na siyang plano kung ano ang kailangang gawin upang makapag-recruit ng mga kalahok para sa kanila. Sa isang sulyap, naging malinaw sa bayani na alam na ni Xing Wanho kung ano ang kailangan niyang gawin at hiniling sa kanya na gawin ang lahat ng pagsisikap upang makahanap ng isang mahusay na panday sa lalong madaling panahon. Nagsimula ang seremonya ng pagtatapos sa Demonic Pavilion. Marami ng kinatawan ng mga departamento doon na nag-aanyaya sa mga kalahok na sumali sa kanila para sa isang panayam. Ang Fire Dragon Division ay partikular na namumukod-tangi, nakilala sa kayamanan nito sa lahat ng iba pang dibisyon, kaya nanawagan ang mga kinatawan sa mga estudyante na bigyan sila ng isang espesyal na pagkakataon sa panayam. Ngunit biglang sa sandaling iyon, lumitaw si He Creong-yun kasama ang kanyang mga katulong na ganap na nakasuot ng itim na baluti. Agad na nahulaan ng lahat na ito ang Black Lion Division na itinatag ng ika-4 na Master. Marami ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanila, ngunit nag-iisip na sila ay tinawag na Black Lion dahil nakasuot sila ng itim na baluti. Nakakagulat na nagpasya silang gawin ang kanilang baluti mula sa isang itim na halwang metal dahil ang itim na bakal ay talagang nagkakahalaga ng kasing dami ng ginto. Ang bayani, sa kabila ng katotohanan na sinubukan niyang panatilihin ang panlabas na kalmado, ay talagang natutuwa na nakatingin ang lahat sa kanila dahil ito mismo ang epekto na gusto niyang makamit. Sa wakas, nang bumalik sila sa silid ni He Creong-yun, natanggal nila ang baluti at nakahinga ng maluwag dahil naramdaman ng lahat na para silang napunta sa impyerno at pabalik. Mahirap din para sa bayani, ngunit natutuwa siya na hindi siya namatay sa gayong mabigat na baluti. Inamin ni Sabusong na pagkatapos niyang dalhin ang gayong baluti, agad niyang naunawaan kung bakit hindi ito regular na ginagamit at nagsimulang mas pahalagahan ang kanyang propesyon bilang isang mamamana dahil para sa kanila, hindi na kailangan ang gayong mabigat na baluti. Si Xing Wanho, na nakapagpahinga na, ay nagtanong pagkatapos ng lahat, ngayong nagawa na nila ang lahat ayon sa gusto ni He Creong-yun, interesado siyang malaman kung ang kanyang paraan ay talagang gagana. Talagang tiwala si Li Suan na ang paglikha ng isang matindi at malinaw na mensahe ay ang mga batayan ng marketing at talagang gagana ito para sa kanila, ngunit malinaw na walang nakakaalam ng gayong mga termino mula sa kanyang modernong buhay, kaya tumawa at itinuring ang lahat bilang isang biro, iminungkahi ng bayani na maghintay lamang ng kaunti dahil tiyak na matatanggap nila ang kanilang pinakahihintay na sagot. Sa wakas, nang lumipas ang sapat na oras, isang buong karamihan ng mga taong nagnanais na sumali sa kanyang unit ang pumila malapit sa estate ng ika-4 na Ginoo. Ngumiti lamang siya ng may kasiyahan, nakatingin sa larawang ito dahil naunawaan niya na talagang nagawa niyang kumbansihin sina Xing Wanho at Sabusong. Ngunit hindi maintindihan ng mga nagulat na lalaki kung paano tatanggapin ng bayani ang lahat. Ipinaliwanag lamang niya na may bahagyang ngiti na gusto niyang suriin muna ang pisikal na fitness ng lahat ng mga dumating at pipiliin lamang niya ang mga talagang karapat-dapat na sumali sa kanyang unit. Pagkatapos ng lahat, magtatatag siya ng isang buong unit sa MOM. Ang mga puwersa nito ay pagkakatiwalaan at hindi maaaring magkaroon ng mga mahihinang tao doon. Hindi lamang si Hurang Wang ang kinain ng mga pangarap na ito, kundi pati na rin ang lahat ng mga miyembro ng kanyang kasalukuyang unit. Ngunit napagtanto ng bayani na ngayong natapos na niya ang mga bagay na nauugnay sa unit, mayroon siyang mas mahahalagang gawain, lalo na oras na upang mapabuti ang kanyang impluwensya at posisyon sa loob ng pamilya. Upang gawin ito, ang tamang desisyon ay ang makipagkita sa kanyang pangunahing karibal, ang pangalawang batang master.
Ngunit ang unang bagay na ginawa niya ay ang makipagkita sa kanyang kapatid na babae, na malinaw na hindi masaya na makita si Yakang-an. Ganap na naunawaan ng bayani na kailangan niyang harapin muna ang nagpaplanong magtatag ng alyansa sa pangalawang batang master, lalo na ang ikatlong batang babae na nagngangalang Hyeokreong-yun. Tulad ng inaasahan, tinignan ng babae ang kanyang nakababatang kapatid ng may pagkadismaya at ipinaliwanag na kung pumunta siya sa kanya upang makiusap na iligtas ang kanyang buhay, narinig na niya siya at maaari siyang kalmadong umalis. Ngunit hindi nagbabalak na sumuko ang bayani at kalmadong sinabi na pumunta siya upang mag-alok na lumikha ng isang alyansa sa kanyang kapatid na babae. Malinaw na ikinabahala ng panukalang ito ang babae, na alam na ang kanyang kapatid ay walang makapangyarihang kakayahan o kapangyarihan doon. Sa makatuwid, galit na nakatingin sa lalaki, na lubos na nagpatakot sa kanya, sinabi niya nang may pagkadismaya na ang mayroon lamang siya ay pera mula sa kanyang pamilya mula sa Raho clan, kaya hindi niya maintindihan kung ano ang maaari niyang ialok sa kanya dahil sa kanyang katayuan bilang isang Daeshi. Ang gayong panukala ay tila hindi kapani-paniwalang kawalang galang sa kanya at naramdaman niya na pagkatapos ng gayong bagay, si Hyeokreong-yun ay obligado na lumuhod, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ngunit kahit na sa kabila ng nakakatakot na larawan, sinubukan ng bayani na manatiling kalmado. Inulit niya kay Hyeokreong-yun na pumunta siya upang ialok sa kanya ang isang alyansa sa pantay na mga termino, kaya handa siyang gumawa ng isang nakakaakit na alok sa kanya. Nang kumalma ang babae, kalmado lamang niyang inulit na ayaw niyang marinig ang anuman at sa isang casual na kaway ng kanyang kamay, iniutos niya sa lalaki na bumalik sa palasyo ng Eastern Star. Umasa siya sa kanyang pagpapasya at nagsimula ng umalis nang biglang ipahayag ng bayani na ang pangalawang batang master, na kanyang pinagkakatiwalaan, ay pinili ang unang batang master. Nang mapansin niya na malinaw na alerto at nakikinig si Hurang-yun pagkatapos ng balitang ito, alam niyang nasa tamang landas siya. Sa makatuwid, nagpatuloy siya ng may higit na kumpiyansa na ang pagkakaroon ng alyansa sa pangalawang batang master, na walang suporta. Binalak ni Hyeokreong-yun na kontrolin ang unang batang master ngunit nagkamali dahil ang pangalawang master ay nakipagsanib puwersa na sa una. Galit na nakatingin sa kanyang nakababatang kapatid. Gusto lamang malaman ni Hyeokreong-yun kung saan niya nakuha ang impormasyong ito. Kalmadong ngumiti ang bayani, natutuwa na interesado siya sa kanyang mga salita, ngunit inamin na hindi niya masasabi sa kanya kung paano niya nalaman ito. Sa katunayan, hindi niya maaaring aminin na alam niya ito dahil siya mismo ang lalaking sumulat ng maikling kwentong ito. Nakangiting lumalapit sa kanyang kapatid, nagpa siya si Hyeokreong-yun na alamin kung ito ang dahilan kung bakit siya pumunta sa kanya na may pagnanais na maging magkaalyado. Nang marinig ang isang positibong sagot, tumawa siya. Tila sa kanya na ang isang alyansa sa pantay na mga termino ay imposible lamang dahil wala siyang makukuha kung makikipag-alyansa siya kay Hyeokreong-yun. Ganap niyang naunawaan ang kanyang posisyon, kaya bilang tugon, inanyayaan niya ang babae na gawing kaalyado ang Raho clan. Mas nakakaakit na ito, narinig ng mabuti ni Hyeokreong-yun na ang Raho clan ang pinakamalaki sa bilang sa kabisera. Ang isang alyansa sa gayong mga higanti ay talagang makapagdadala sa kanya ng malaking pakinabang, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ang kanyang kapatid ay buong tiwala na nagpahayag ng ganoong bagay dahil hindi niya maaaring pamunuan ang isang alyansa sa kanilang clan kung walang kumikilala sa kanya sa Raho clan. Hyeokreong-yun hayagang inamin na ang kanyang posisyon sa kanyang katutubong clan ay hindi masyadong maganda ngunit nangako na ito ay maitatama sa lalong madaling panahon. May seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, tumingin siya sa kanyang kapatid na babae at ipinahayag na pupunta siya sa Devil's Dungeon. Pagkatapos ng gayong mga salita, si Hyeokreong-yun ay natigilan sa pagkabigla at hindi makapaniwala sa kanyang mga tainga. Ito ay isang lugar na mula nang itatag nito sa loob ng 300 taon, wala pang nakalampas at nakalabas ng buhay. Ito ay isang dungeon kung saan sa sandaling pumasok ang isang tao, nasa panganib siya ng kamatayan. Sa makatuwid, hindi niya maintindihan kung saan pupunta ang hanggal na ito. Nakatingin sa kanya ng may pananabik, nagpasya siyang tanungin siya muli kung alam niya ng eksakto kung ano ang ibig sabihin ng pagpasok sa isang demonic dungeon,
ngunit kalmadong ngumiti lamang ang bayani, tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Ipinapaliwanag na sa pamamagitan lamang ng pagdaan sa dungeon na ito ay maipapakita niya sa lahat ang kaseryosohan ng kanyang mga intensyon. Tumingin muli kay Hayek. Rayong Yunol sa huling pagkakataon, ipinaliwanag niya na sabik niyang hihintayin ang kanyang sagot pagkatapos niyang bumalik mula sa dungeon at kasabay nito ay umalis siya. Habang isinasagawa ang pagsasanay at pagsusuri ng mga pisikal na kakayahan ng mga nagnanais na sumali sa kanyang unit, nalaman ng bayani ang mga sulatin tungkol sa Devil's Dungeon. Ito ay isang training center na itinayo ng pinuno ng ikatlong henerasyon, ang Heavenly Demon, upang sanayin ang mga talentadong tao doon. Siya ang naglatag ng mga pundasyon ng Divine Cult ng araw at buwan. Ito mismo ang isinulat ng bayani sa kanyang maikling kwento, ngunit ngayon ay dinadaig siya ng imposibleng galit at galit sa kanyang sarili para sa gayong hanggal na imbento na balangkas. Naunawaan niya na kung papasok siya sa dungeon na ito, ang kanyang pagkakataon na mabuhay ay biglang bababa sa zero. Dahil hindi niya ito malalampasan. Kung mayroong kahit isang pangalawang batang master sa kanyang lugar, mas malamang na magtagumpay siya, ngunit dahil ayaw niyang malugmok sa ganap na pagkataranta, buong determinasyon siyang tumayo mula sa kanyang upuan at naunawaan na upang mabuhay, kailangan niyang lampasan ang dungeon na ito. Dahil wala siyang ibang paraan at obligado siyang gawin ito. Sa wakas, matapos makolekta ang mga kinakailangang bagay at armas, naglakbay siya patungo sa mismong dungeon. Pagdating niya, nakita niya ang isang bantay na sa unang tingin sa isang taong gustong lampasan ng dungeon ay binuksan ang gate para sa kanya. Ang bayani ay naglakad doon ng may determinasyon at kaunting takot sa kanyang mga mata. Ipinapangako sa kanyang sarili na gagawin niya ang kanyang makakaya upang hindi mamatay sa lugar na ito, gaano man ito kapanganib. Sa wakas, nang makarating siya sa mas malalim na lugar, sinindihan niya ang sulok, napagtanto na napakadelikado na magpatuloy sa kadiliman. Matapos ilagay ang sulo sa bato, nagpasya rin siyang tanggalin ang kanyang labis na damit at magpalit ng espesyal na baluti na espesyal niyang iniutos para sa kanyang sarili. Nang nakasuot na ang leather armor sa katawan ni Hayek Rayong Yun, tumingin siya sa paligid. Napagtanto niya na tapos na ang lahat ng kanyang paghahanda at kailangan na niyang magpatuloy. Ngunit hindi pa siya nakakahakbang nang lumapit na sa kanya ang mga unang kaaway. Ang simula ng Devil's Dungeon ay isang pagsubok ng demonic mosquitoes. Kinakagat nila ang isang tao at nilalason siya ng kanilang nakal-alasong laway. Bukod dito, ang kanilang kabuoang bilang ay umabot sa ilang daang at umaatake sila sa mga kawan at kumakagat hanggang sa sipsipin nila ang lahat ng dugo ng isang tao hanggang sa huling patak. Gayunpaman, dahil alam na alam ng bayani kung ano ang naghihintay sa kanya sa dungeon na ito, nagdala siya ng mga insecticide ng maaga, kaya tumayo siya ng matatag sa posisyon ng pakikipaglaban, naghahanda upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga lamok. Sa sandaling lumapit ang mga lamok, kinuha ng bayani ang isang espesyal na sprayer kung saan nagsimula siyang mag-spray ng lason diretso sa buong lumilipad na karamihan. Natanto niya na may halakhak na tiyak na hindi inaasahan ng mga lamok ang ganitong pagliko ng mga pangyayari at buong pagmamalaking nagpasya na ipakita ang kanyang insecticide sprayer. Bilang resulta, gumana ang kagamitan, kaya nalasan niya ang lahat ng mga lamok na ito, na bumagsak sa isang malaking tambak sa lupa, na nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy ng kalmado. Tinanggal ang kanyang protection na helmet, nahihiya niyang naalala na sa kanyang kwento, nagawang harapin ng pangalawang batang master ang mga lamok na ito gamit ang sining ng apoy. Ngunit kahit na hindi niya kayang harapin ang mga ito ng kasing epektibo ng kanyang nakatatandang kapatid, kumbinsido siya na hindi siya mas mababa ang tapang. Sa makatuwid, nang matiyak niya na ang lahat ng mga katawan ng lamok ay ganap na nasunog, buong kumpiyansa niyang maipapahayag na nakapasa siya sa unang pagsubok ng Devil's Dungeon. Sa isang lugar sa oras na ito, sa tirahan ng unang master, kasama niya ang kanyang nakababatang kapatid at nagulat na si Hurong Jin ay tila masyadong matamlay. Ngunit kalmadong humihigop ng tsa si Hayek Rangjin, hindi maintindihan kung talagang kailangan niyang mag-alala at punatan ang kanyang buhok dahil nagpasya ang kanilang nakababatang kapatid na pumunta sa dungeon. Naunawaan ni Hayek Ranggam na tama ang kanyang kapatid at talagang hindi na kailangang mag-alala.
Mas nag-aalala siya na si Haek Reong-yun ang unang pumunta sa dungeon, bagaman si Haek Rangjin ay pupunta roon sa susunod na buwan. Kalmadong sinabi ng lalaki na hindi ito ang kanyang pangwakas na desisyon at bukod dito, kahit na pumunta si Haek Reong-yun sa dungeon, hindi ito pumipigil sa kanya na pumunta rin doon. Mas interesado siya kung ano ang biglang dumating sa kanyang nakababatang kapatid. Pagod na si Haek Rang sa gayong mga iniisip dahil itinuturing niyang walang kwenta ang nakababata. Sa prinsipyo, hindi ito kakaiba, kung isa sa alang-alang na ang dugo ng mga kahabag-habag na mga ngalakal ay dumadaloy sa katawan ng lalaki. Ngunit sa sandaling iyon, galit na inilagay ang tasa sa mesa, nagsimulang ilabas ni Hu Rangjin ang kanyang panloob na enerhiya, na nagpagulat maging kay Haek Ranggam mismo. Agad niyang napagtanto na malinaw na mali ang kanyang sinabi, kaya agad siyang humingi ng tawad sa kanyang kapatid dahil sa ganap na pagluwag ng kanyang dila. Pagkatapos lamang ng paghingi ng tawad bumalik sa normal ang pakiramdam ng pangalawang ginoo at may mapanlinlang na ngiti na nakatingin sa kanyang nakatatandang kapatid, hiniling niya sa unang ginoo na pigilan ang gayong mga salita dahil maaaring maunawaan siya ng iba. Nagpanggap si Haek Ranggam na labis na nahihiya at napahiya at tumawa sa kanyang kahangalan, ngunit sa katunayan, galit siya na naglakas loob si Haek Rangjin na pag-alitan sila ng ganoon. Kailangan niyang kumilos ng ganito dahil noong nakipaglaban siya kay Haek Rangjin, napagtanto niya kung gaano kalaki ang lakas ng kalaban na ito. Hindi alam ang mga intriga na hinabi sa likod niya. Patuloy na nilalampasan ni Haek Reong-yun ang dungeon at naramdaman na nagsimulang manginig ang kanyang katawan, ngunit walang oras upang huminto at magpahinga dahil kailangan na niyang maghanda para sa susunod na yugto, kung saan tinakpan niya ang kanyang mga tainga upang walang marinig at tinali rin ang isang maskara sa kanyang mga mata at nagsuot ng isang espesyal na kwintas. Ang yugtong ito ay nakatuon sa mga phantom images, kaya ang natitira lamang para sa bayani ay huwag malinlang. Kinukuha ang espada at itinatapon ang sulok, na hindi na kailangan, nagsimulang maghanap ng daan ang bayani. Sa oras na ito, nagsimulang mag-activate ang mga nakatagong bitag. Naalala mismo ng bayani na isinulat niya ang lugar na ito sa paraang ang bawat bangungot na lumitaw sa mga metro ng Kamalayan ay kumawala. Ngunit nang lampasan ng pangalawang batang master ang dungeon na ito, nagawa niyang malampasan ang lahat ng hamog na ito sa tulong ng kanyang martial arts. Hindi pa siya nakakarating sa sandali kung kailan kahit isang butil ng pagdududa ang nanirahan sa kanya. Hindi niya hinayaang malabo ang kanyang kamalayan dahil kung hindi, lubos siyang mapapahamak. Sa wakas, nagawa ng bayani na makarating sa lugar kung saan naramdaman ng kanyang espada ang lupa, na isang senyales na tapos na ang kanyang pagsubok. Natapos siya malapit sa pinto. Matapos tanggalin ang kanyang mga kwintas, napagtanto niya na muli niyang ginamit ang isang paraan ng paglutas ng dungeon na ibasa. Ginamit ng pangalawang batang master, ngunit natutuwa pa rin siya na gumana ang laso na blood pearl gaya ng nararapat. Ngunit sa ngayon, tila sa kanya na ang lahat ay kahinahinalang simple dahil kailangan na lamang niyang lampasan ang ikatlong pagsubok at umaasa siyang magiging kasing dali nito. Upang maghanda para sa ikatlong pagsubok, kumuha siya ng isang pitchel kung saan kumuha siya ng malapot na likido, ngunit bigla niyang naramdaman ang isang napakasamang amoy. Hindi niya maintindihan kung paano niya malalampasan ang gayong baho at gagamit ng ganoong bagay, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang pagnanais na mabuhay ay mas malakas kaysa sa pagkasuklam, kaya sinimulan niyang kuskusin ang kanyang mga damit ng katulad na hindi kanais-nais na amoy na solusyon. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isa pang ampyol na may sangkap at nagpasya siyang idagdag ito sa pangunahing lalagyan at paghaluin ang lahat. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, dapat gumana ang lahat gaya ng kanyang plano, kaya nagpunta siya sa mas malalim na bahagi ng kuweba upang iwanan ang bote na ito doon. Bukod dito, ngayong mas seryosong labanan ang naghihintay sa kanya, tiyak na kailangan niyang gamitin ang Gate of a Ghost upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang ingay ng paggalaw, pati na rin ang Scale Armor upang palakasin ang proteksyon ng kanyang katawan. Sa wakas, lumitaw ang isang kakilakilabot na nilalang mula sa kailaliman ng kuweba, gumagapang sa lahat ng apat na paa, na nakakatakot na sa kanyang napakalaking laki.
Nang tingnan siya, sa wakas ay naunawaan ng bayani kung ano ang hitsura ng mga lokal na halimaw sa ilalim ng lupa. Hindi siya makapaniwala na mayroon talagang mga tulad nila dahil kahit ang isang martial artist sa kanyang pinakamataas na antas ay mahihirapang harapin sila. Ang problema ay hindi sila nakakakita at pangunahing umaasa sa kanilang pang-amoy at pandinig. Dahil dito, naglagay ang bayani ng ointment na pumipigil sa amoy. Kailangan niyang manatiling walang galaw upang ituring siya ng halimaw na isang uri ng bato. Bukod dito, dapat na naakit na ang atensyon ng halimaw sa bote sa tabi niya. Ang amoy nito ay mas kawili-wili kaysa sa bayani mismo, ngunit sa sandaling naamoy ng halimaw ang sangkap, nagalit ang mga usok na nagmumula sa garapon at nagsimulang kumulog ang kanyang katawan. Napagtanto ng bayani na ito ang perpektong sandali, kaya sa isang mabilis na galaw, mabilis siyang tumalon sa halimaw na ito upang mapunta sa mas ligtas na distansya. Paglingon, natuwa siya na naglagay siya ng pulang chili powder at ilang pabago-bagong sangkap sa bote na ito upang mapahusay ang epekto, ngunit bigla niyang nakita ang isang bagay na mas nakakatakot na papalapit sa kanya. Hindi lamang ito isang halimaw, marami sila at patuloy silang umaakyat mula sa tunnel, patungo diretso sa bayani. Malinaw na hindi niya inaasahan na maraming halimaw dito, kaya yumuko sa lupa, sinubukan niyang kumilos ng hindi kapansin-pansin hanggat maaari. Mabilis siyang gumapang sa ilalim ng isang bato, sinusubukang huwag gumawa ng anumang ingay, umupo sa ambush at nagsimulang manalangin na dumaan lamang ang mga halimaw na ito nang hindi siya napapansin. Sa ilang punto, nang tila malapit na ang kaligtasan, biglang napansin ng isa sa mga halimaw ang hindi kanais-nais na amoy na nagmumula sa bayani at inilabas ang kanyang dila, nagpasya siyang tikman ito. Handa pa ang bayani na tiisin ito at huwag huminga, ngunit sa sandaling lumapit ang halimaw na ito sa mukha ng lalaki, galit itong sumigaw. Hindi niya natiis at sumigaw din ng galit at takot. Ang unang bagay na naisip niyang kunin para sa pagtatanggol sa sarili ay ang parehong spray bottle na may lason ng insekto, na sa tulong ng hindi kanais-nais na amoy nito ay nagawang pansamantalang ilihis ang halimaw. Sa sandaling iyon, nagawa ng bayani na gumapang mula sa ilalim ng kanyang nagel iligtas na bato upang tumakas sa mas ligtas na distansya. Bukod dito, natakot niyang napagtanto na ang natitira na lamang sa kanya ay ang makalusot sa mismong labasan dahil malinaw na hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Bukod dito, pinalala ang lahat ng katotohanan dahil nagsimula siyang tumakbo, hinabol siya ng isang buong kawan ng mga halimaw. Sinundan nila siya sa pamamagitan ng amoy at ingay ng kanyang mga hakbang. Napagtanto niya na hindi rin nakatulong ang mabahong ointment na ito, ngunit sa kabutihang palad, hindi nasayang ang pagsasanay ng bayani dahil sa ilalim ng impluwensya ng adrenaline, nagawa niyang bumili sa sapat na bilis upang makatakas lamang mula sa mga halimaw na humahabol sa kanya. Natuwa siya na hindi nila siya nahabol at sa ilang punto, napagtanto niya na ang dahilan kung bakit bumabagal ang iba pang mga halimaw ay dahil ang isa sa mga halimaw ay nasa harap niya at malinaw na siya ang kanilang pinuno dahil mas malaki siya. Dahil ayaw niyang sumuko sa mga kamay ng gayong halimaw, tumalon si He Creong yun gamit ang kanyang huling lakas. Pagkatapos nito ay bumagsak siya sa lupa at nagtaas ng hamog at alikabok, na pumipigil sa halimaw na mahanap ang kanyang bearings. Ngunit kahit nasa kabila nito, sinubukan niyang hawakan ang bayani gamit ang kanyang mga kuko, ngunit sa ilang punto, napagtanto niya na sa halip na katawan ng lalaki, nahawakan niya ang kanyang mga damit. Ang bayani sa oras na ito, gamit ang huling lakas niya, ay tumakas. Napagtanto na ang ninuno na kanyang inilarawan ay talagang abnormal. Hindi lamang siya lumikha ng isang dungeon, ngunit naglagay din siya ng maraming nilalang sa lahat ng dako. Ngunit sa wakas, sa kabila ng gayong kakilakilabot at nakakatakot na pagtugis, nagawa niyang makahanap ng labasan. Kaya't sumugod siya diretso patungo sa maliwanag na sikat ng araw. Malinaw na hindi inaasahan ng bayani na isang malaking bangin ang maghihiwalay sa kanya mula sa labasan. Nagsimula siyang tumingin sa paligid ng bangin na ito nang may pagtataka. Hindi niya inaasahang makakita ng ganoong bagay dahil sa kanyang maikling kwento, madaling nakaakyat ang pangalawang batang master sa batong ito. Ngunit naniniwala siya na ang bangin ay masyadong malalim.
Ang natitira lamang sa kanya ay muling sumumpa sa lumikha ng gayong dungeon at pagkatapos ay subukang makakuha ng sapat na bilis upang tumalon. Sa mismong huling sandali, tumalon siya mula sa lupa at nagsimulang lumipad sa hangin, nagagalak na nagawa niyang iligtas ang kanyang buhay. Natuwa siya na nakinig siya sa payo ni Jing Moran at natutunan ang Darkwing Technique at nagpasya siyang umuwi at gantimpalaan siya ng sagana. Ngunit sa isang punto, napagtanto niya na mali ang kanyang kalkulasyon sa distansya at nabigo siyang hawakan ang mga gilid ng bato. Matapos ang isang malakas na pagbagsak, nagulat ang bayani na nanatiling walang pinsala salamat sa scale armor technique na natutunan niya. Nang matagpuan ang kanyang sarili sa isang malalim na kuweba, nag-isip siya kung paano makakalabas. Ngunit biglang napansin ang isang tunnel sa paligid niya na iluminado ng kakaibang parang mahiwagang bato. Hindi niya naalala na nakita ang daanang ito dati. Umaasa na hindi na siya makakaharap ng mga halimaw, nagpasya ang bayani na sumulong. Tila mas magandang opsyon ito kaysa manatili sa lugar at mahinahong hintayin ang kanyang kamatayan. Habang nagpapatuloy siya, natuklasan niya na ang kuweba ay humantong sa isang kamanghamanghang lugar, isang lugar na maingat na nakatago mula sa mga mata ng mga mapanuri. Agad na napagtanto ng bayani na ito ang parehong maalamat na silungan sa ilalim ng bato na dati niyang pinangarap. Lumalapit sa isang gusali na kahawig ng isang sinaunang templo, nakita niya na upang makapasok, kailangan niyang ilagay ang kanyang palad sa isang espesyal na lugar. Sa kanyang pagtataka, perpektong magkasya ang kanyang kamay sa mekanismo at ang malalaking pinto ay bumukas sa harap niya. Sumusunod sa koridor, nakarating ang bayani sa isang memorial kung saan nakatayo ang isang estatwa ng isang lalaki na nakasuot ng madilim na kapa. Dahil hindi naglakas loob na hawakan ang anumang bagay, tumingin siya sa paligid ng maingat at napansin ang isang inscription na nakaukit sa bato. Naglalaman ito ng mga pagbati sa kahalili na nagawang malampasan ang lahat ng pagsubok ng Devil's Dungeon. Lumalabas na nilikha ng Heavenly Demon ang lugar na ito partikular upang ang pinakakarapat-dapat ay maaaring magmana ng kanyang pamana. Ang espesyal na atensyon ng bayani ay naakit ng isang scroll na natuklasan niya sa malapit. Nang buksan ito, napagtanto niya nang may panginginig na hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang detalyadong paglalarawan ng Celestial Demonic Arts, na inakalang matagal nang nawala. Ayon sa mga alamat, ang kanilang lumikha ay ang pinakamalakas na pinagpala na Heavenly Demon sa kasaysayan ng Divine Cult. Naniniwala ang lahat na hindi niya ipinasa ang kanyang martial arts sa kanyang mga inapo at walang iniwang mga tala. Napagtanto ang halaga ng nahanap, nagalak ang bayani. Ito ay isang tunay na jackpot. Makukuntento na sana siya sa matagumpay na pagkumpleto ng dungeon, ngunit ang gayong hindi kapani-pani walang premyo ay lumampas sa lahat ng kanyang inaasahan. Gayunpaman, ang kagalakan ay dinilim ng katotohanan na ang sulat kamay sa mga scroll ay halos hindi mabasa. Mababasa lamang niya ang isang maliit na bahagi ng teksto. Nagpasya na ipakita ang mga scroll sa kalihim mamaya. Nagpatuloy ang bayani sa paggalugad sa silid. Isang hindi pangkaraniwang talim ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nang bunuti ng bayani ang kanyang espada at tingnan ang kislap nito sa ilalim ng mga sinag ng liwanag, ang kanyang mukha ay nagliwanag ng isang maliwanag na ngiti. Dahil hinikayat ng pagkatuklas ng isang bagong armas, nagpasya siyang lubusang hanapin ang tagwan sa pag-asang makahanap ng mga banal na elixir o iba pang kayamanan, ngunit hindi nagtagal ay nagpasya siyang magpahinga at nagtungo sa pinakamalapit na puno ng mansanas malapit sa silungan. Matapos masiyahan ang kanyang gutom sa mga hinog na mansanas at ang kanyang uhaw sa tubig mula sa isang malinis na lawa, nagpasya ang bayani na magpahinga. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nadaig siya ng pagkabigo. Gaano man siya maghanap, ang mga walang katapusang supply lamang ng prutas at inuming tubig ang natagpuan sa silungan. Nagtataka kung bakit hindi nag-iwan ang ninuno ng kahit ilang kapaki-pakinabang na elixir dito. Sinimulan niyang hampasin ang lupa gamit ang kanyang mga kamay sa galit. Sa sandaling iyon, tila mas kapaki-pakinabang sa kanya ang elixir kaysa sa Heavenly Demonic Arts na nakasulat sa isang hindi maintindihang sulat kamay. Nang kumalma ng kaunti, bumalik ang bayani sa saradong silid, na muling bumukas sa paghipo ng kanyang palad.
Sa loob, natuklasan niya ang isang kahangahangang koleksyon ng mga armas na inayos at iluminado ng liwanag ng mga mahiwagang kristal. Ang koleksyon ay binubuo ng 7 mahahabang talam, 5 maiikling espada, 7 sibat, at maraming busog. Partikular siyang interesado sa isang pares ng hindi pangkaraniwang guwantes na nakahiga sa tabi ng armas. Iminungkahi niya na ito ang maalamat na armless dragon gloves na narinig niya noon. Pakiramdam nila ay parang regular na leather gloves sa paghipo, ngunit mas nababanat. Sa kanyang pagtataka, perpekto ang kanilang sukat para sa kanya at nagpasya siyang kunin ang mga ito. Nagpasya rin ang bayani na tanggalin ang kapa mula sa estatwa ng kanyang ninuno, humihingi ng tawad sa kanyang aksyon sa isip. Naunawaan niya na ang damit na napanatili sa perpektong kondisyon sa loob ng maraming siglo ay kailangang gawin mula sa mga pambihirang materyales. Napagtanto na may sapat na supply sa silungan, nagpasya ang bayani na manatili dito ng ilang sandali, inilalaan ito sa pag-aaral ng Heavenly Demonic Arts. Lumipas ang ilang araw sa ganitong paraan at nang naramdaman niyang handa na siyang umuwi, nakolekta niya ang lahat ng armas na natagpuan niya upang dalhin. Sa kabila ng kahangahangang bigat ng mga nakolektang armas, pinanatili ng bayani ang positibong saloobin, inaasahan ng matagal ng hinihintay na pagbabalik sa bahay. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang mga tala ng Blessed Demon ay naglalaman ng mga tagubilin kung paano makarating mula sa puntong ito patungo sa labasan. Ang tanging bagay na nananatiling hindi malinaw ay kung saan eksaktong humantong ang daan na ito. Ngunit nagpa siya ang bayani na malalaman niya ito habang naglalakad siya. Nang sa wakas ay nakalabas siya, pansamantala siyang nabulag ng maliwanag na sikat ng araw. Nang bumalik siya sa kanyang katinuan, napansin niya ang isang matandang lalaki na sa pagkakita kay Heokreong yun ay literal na natigilan sa pagkabigla, nahulog ang kanyang tungkod. Lumalapit si Lee Suan sa matanda, gustong malaman ang kanyang kinaroroonan, ngunit ilang salita lamang ang kanyang binigkas ng may paggalang. Malinaw na hindi inaasahan ng matanda na makita ang ginoong kahalili ng Heavenly Demon na bumaba sa kanilang abang lugar. Sa sumunod na sandali, itinapon ng matanda ang lahat ng kanyang mga gamit at lumuhad upang maayos na batiin ang marangal na panauhin. Nagtataka ang bayani at nagtanong kung anong kahalili ang pinag-uusapan nila. May mga luha ng pagkamangha sa kanyang mga mata. Ipinaliwanag ng matanda na ang taong nakasuot ng balabal ng Heavenly Demon at nagtataglay ng mga artifact ay walang alinlangan na ang tunay na tagapagmana. Isang malaking karangalan para sa kanya na makilala ang gayong mahalagang tao. Pagkatapos ng mga salitang ito, nagmamadaling umalis ang nasa sabik na matanda at nahihiyang tumingin sa kanya ang bayani, umaasa sa kanyang mabilis na pagbabalik upang makakuha ng tulong sa pagtukoy ng kanyang kinaroroonan. Samantala, hindi kalayuan sa training ground, nag-uusap ng may pag-aalala sina Xing Wanhu at Sabo Xiong tungkol sa kung paano lumipas na ang ilang linggo mula nang pumunta ang bayani sa dungeon. Ang kanilang pag-uusap ay naantala ng biglaang ingay ng isang nagtitipong karamihan. Hindi maintindihan ni Sabo Xiong ang nangyayari at iminungkahi na may nagsimulang isang uri ng holiday na hindi nila alam. Masigasig na ipinaliwanag ng mga taong nagtipon sa paligid na ipinagdiriwang nila ang paglitaw ng kahalili ng Heavenly Demon. Ilang araw na ang nakalipas, isang watawat ang itinaas sa Devilish Dungeon, na nangyari sa unang pagkakataon mula nang itayo ito. Natigilan sa pagkamangha ang magkaibigan, hindi makapaniwala na si Heokreong yun ang nakalampas sa Devilish Dungeon. Hindi nag-aalinlangan ng isang segundo, sumugod sila patungo sa nagtipong karamihan upang makita ng kanilang sariling mga mata kung paano kinuha ng kanilang kasama ang lugar ng kahalili ng Heavenly Demon. Sa wakas, nakita nila ang isang bayani na bumabati sa mga nagdiriwang na tao na may ngiti. Sa katunayan, sa kabila ng kanyang panlabas na kagalakan, hindi niya maintindihan kung bakit may mga tao sa pasukan ng dungeon na matagal nang naghihintay sa paglitaw ng kahalili ng Heavenly Demon. Gayunpaman, halos hindi siya nabalisa dito. Ang pangkalahatang pagdiriwang ay kumilos tulad ng isang bomba para sa kaluluwa. Matapos ang lahat ng pagsubok, sa wakas ay nakarating siya sa kanyang palasyo ng Eastern Star, kung saan siya ay nagpahinga ng may ginhawa. Gayunpaman, hindi
Siya pinayagan ni na Xing Wanhu at Sabo Xiong na mag-enjoy ng kapayapaan ng matagal. Gustong malaman ang mga detalye ng nangyari at ang dahilan ng gayong kahangahangang paglitaw. Sinabi ni He Creong-yun na may ngiti na gumugol siya ng ilang linggo sa dungeon at sa ilang kamanghamanghang paraan, ang lahat ay naging ganito na siya ang naging kahalili ng tagapagtatag ng lugar na ito. Naaalala ang mga kahirapang naranasan niya, hindi man lang alam ng bayani kung paano ilalarawan ang kanyang buong landas patungo sa tagumpay, ngunit sa kabutihang palad, hindi kinakailangan ang mga detalyadong paliwanag mula sa kanya. Ang pinakamalaking ikinamangha ni Xing Wanhu ay ang ganitong uri ng sekreto ay itinago sa dungeon ng mismong Heavenly Demon. Kahit kay Sabo Xiong, tila hindi maintindihan ito. Matapos ang lahat, ang dungeon ay umiral ng halos 300 taon at si He Creong-yun ang unang nagbunyag ng mga lihim na itinago doon. Tila ang bayani lamang ang hindi nagbahagi ng pangkalahatang sigasig. Ang gusto lamang niya ay tahimik na magpahinga at sorpresahin ang lahat sa kanyang biglaang paglitaw, tulad ng karaniwang nangyayari sa mga drama.